Today's BICAM session on the 2026 national budget has not yet resumed as scheduled. Actually, if we go by Senator Kiko Pangilinan's statement a few moments ago, deliberations will not begin until the Public Works Department submits more data. Mobile journalist Amy Atienza reports to us live from the PICC. Amy, ano ba ang dahilan ng stalemate na to at hindi pa nagsisimula ang BICAM? Yes, no. Supposedly kasi around 4 p.m. ay magsa-start na itong bicameral conference committee meeting nga ngayong araw. Dahil kahapon, kung maalala natin, ay na-postpone nga ito. Pero kanina nakapanayam din natin si Senator Kiko Pangilinan at nasabi niya na may hinihintay pa nga daw na datos mula sa Department of Public Works and Highways, pati na rin yung analysis ng office ni Senator Win Gatchalian tungkol nga dyan sa datos na ibibigay. Dahil napag-usapan din dito sa BICAM yung mga overpriced projects, lalo-lalo na dun sa mga materyales nga na gagamitin sa mga projects nga for next year. And so far kasi kinakailangan nga daw ma-cross-check pa at syempre ma-analyze pa ng opisina, lalo na din ng Senado, pati ng Kamara, kung paano nga ba ang gagawin dito sa budget. At ito nga yung naging bahagi ng kanyang pahayag. Ni Sec. Vince Dizon na i-recompute nila, di ba? Yung kanilang cost of materials. So, we're waiting for that because that will now give us an idea ano yung magiging actual na cost dito sa instead of a full restoration budget na hinihinga, yung restoration based on kung ano yung overprice. Yes, hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nagsisimula yung bicameral conference meeting at yun inaabangan pa natin kung magsa-start nga ba today dahil inaasahan nga din na DPWH yung sasala ngayong araw at ang plano nga rin ng Senado na matapos na ito sa DPWH bago mag-push through sa iba pang ahensya. Amy, alam ba natin ang tugon ng DPWH? Well, so far ang alam pa lang natin dito nasa restoration part nga itong DPWH and dinihintay natin kung maipapasa nga ba yung datos. So, sana nga ay maipasa on time para wala ding maging delays dito sa bicameral conference na inaasahan nga natin na mag-push through pa ngayong araw. Nag-apologize nga ba ang DPWH sa Senado? Yes, kanina naglabas ng pahayag ng statement ang DPWH kung saan inamin naman daw talaga nila na meron ngang overpricing dun sa mga cost of materials na nakapaloob dun sa budget. At yun nga, reason din daw yan kung bakit nga meron pang kaguluhan dito or parang issue between the two parties dahil nga inaalam pa kung dapat nga bang ibalik na yung 45 billion pesos na na-approve sa Kamara dun sa budget ng DPWH na approve naman sa Senado. So far, meron pang mga conversations and discussions regarding that. Pero na-release naman yung pahayag ng DPWH and nag-apologize nga sila sa nangyaring ito. Bale, Amy, i-clarify lang natin. Kanina, kasama nung apology ni Sec. Vince Dizon sa Senado, nagsumite rin siya ng extra data para maayos nung Senado yung mga computation ng per project. Kaya lang, sa pagkakaintindi namin, this is more than 10,000 projects. So, ano bang dapat magyari? Anong gusto ng Senado magyari? I-recalculate nila per project yung 10,000 na yon? Kailangan nilang ma-analyze Sean, kung para saan nga ba yung hinihiling uli na maibalik nga yung 45 billion pesos na ito. Dahil nasabi na rin nila na kahit nga daw itong parang may overpricing, syempre kinakailangan pa rin daw kasi talagang may analyze nga ng Senado kung bakit hinihingi pa yung extra funds nga yun. So kung babalikan lang din natin yung naging parang hearing nila, budget deliberations nila sa Senado, kung umagri naman kasi initially si Secretary Vince Dizon natapyasan nga itong budget nila, pero dahil nga merong around 9,900 projects na kinakailangan sa iba't ibang rehiyon pati na rin sa iba't ibang areas dito sa bansa, syempre parang mas maigi na rin daw na meron nga extra
funds dito sa DPWH. Okay, and quick follow-up, Amy, bakit nila ayaw, no, isantabi muna itong DPWH so they can work on other things and not waste time? Kasi nga, gahol na tayo sa oras. Did they give any specific reason for that? Yan yung inaalam din natin no so far kasi kanina natanong na rin natin bakit hindi mo na mag-push through sa ibang ahensya. Pero dun sa naging pahayag nga kasama din si Senator Kiko Pangilinan, gusto na rin daw kasi ni Senator Win Gatchalian nga na matapos na itong sa DPWH bago mag-divert ng attention sa iba. Pero ang parang winiwiin pa natin no kasi nasa ambush din kanina sa ambush interview na ginawa din kanina with Senator Win Gatchalian, mas maigi daw na ibang ahensya muna yung pagtuunan ng pansin. Pero dahil nga siguro may discussions din dito sa loob ng BICAM na hindi pa natin naririnig, baka majority sa kanila ay nais na nga tapusin muna itong sa DPWH. Well, Amy, the BICAM was supposed to resume at 4 p.m. earlier today, pero hanggang ngayon wala pa ring nangyayari. Although doon sa live stream, no, we are seeing some of the conferees discussing with each other, having huddles on the sidelines. On your vantage point, how would you describe the discussions that are ongoing in the floor? Well, so far kanina no mga around 4:30 p.m. nakita na natin no nag-uusap si Senator Win Gatchalian pati na rin si Representative Mika Suwansing tungkol nga dito sa dito mismo sa BICAM. At hindi pa natin alam so far kung ano nga ba yung detalye noon pero baka most likely no, yung napag-usapan na rin nila ay tungkol naman dun sa naging postponement nga kahapon dahil meron silang opposing views and also perspectives patungkol nga dito kung saan sabi ni Senator Win na ang na consult naman daw ang House pero inoppose nga yan ni Representative Mika Suwansing na sinabi hindi daw sila na-consult at kung mas maigi daw, mas ayos din sa kanila na mai-push through nga ang BICAM para walang delays at hindi na kinakailangan pa ng reenacted budget para sa 2026. Kasi nakapatay pa rin yung mga microphone, Amy, ano? So wala tayong marinig. Although this BICAM is supposedly transparent, but they are having these discussions on the sidelines. But would you say heated ba yung kanilang mga usapan? Nagdedebate ba? Or maayos naman yung pakikipag-usap ng mga senador at mga kongresista? Well, kanina po, Lino, upon observation, nung nakukumpleto na no, yung membro ng Kamara dito sa BICAM, nakita natin medyo nawala yung ibang membro naman ng Senado dito sa loob ng conference area. Pero so far, payapa naman yung nagiging sitwasyon dito. From time to time, nakakarinig tayo ng mic check. So, Oops. Si Amy naman ang nawala ng mic. pero, Okay, so far, go ahead. Amy, nawala ka ng bahagya. Paulit na lang yung mic check nung sinasabi mong nakakarinig ka ng mic check. Yes, yun. From time to time kasi, nakakarinig nga tayo ng mga mic check dito sa loob ng conference area ng BICAM. Pero kasi ang nangyayari din, hindi pa rin nagsisimula, no? So, ine-expect natin na by the end of, bago matapos tong araw na to, no, ay mag-convene na nga, magsimula na itong discussions din ng budget, lalo na kung pag-uusapan ay tungkol sa budget ng DPWH. Okay, Amy, humanda ka dahil sabi ni Senator Gatchalian, walang tulugan. Puyatan na lang daw ang mangyayari. So we thank you for your update. That was mobile journalist Amy Atienza reporting to us live from the BICAM venue at the PICC.